tungod sa hopelessness from Genesis to Revelation. Bisag kinsa na ang mga tao nga nag-raise up nga gipanggamit sa Ginoo, nangita ang Ginoo og somebody nga mo offer, mahimong substitute para sa kaluwasan sa tao, pero wag siya nakitaan except isa na lang yun. Iyan na lang yung kaugalingong anak. So ang promise diri sa John 3:16 is that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So sa John 3:16 pa lang, the heart of the Bible, no? Klaro kayo nga naanay promise, naagyoy everlasting life. Kana nga everlasting life, dili na siya kinahanglan mamatay pa ka para ka maka-avail, no? Kundi dili kinahanglan nga ang tao moadtog langit, kundi samtang buhi pa siya, ang langit gibutang na siyang kinabuhi, no? Munay gitawag nga salvation is not man going to heaven, but salvation is inviting God from heaven nga mahimong part sa man, no? Part sa tao. So munay gitawag everlasting life. Acts 16:31, you will be saved through Jesus Christ. So, ang salvation, no, is mag-start if you believe. Okay? So, we believe. Nakadungog ta sa outreach, sa Bible study, sa mga Bible sharing, sa Word of God, because we believe the promise is you will be saved. Okay? John 5:11, no? God has given us, ang istoryahan diri buhi, eternal life. Romans 5:8, si Jesus Christ is nahimong atonement, nahimo siyang substitute, no? God demonstrated, gipakita niya nga instead hayop kundili iyang kaugalingong anak, mo nagingon Christ died for us, bisan pa man sa tuang pagkamakasasala. And 2 Corinthians 5:21, that we might become the righteousness of God in Him. So sa ato pa, kanilang few verses, kung pangutan-on ta karon, luwas na bata, wala na'y explanation. Ang pinaka-accurate nga tubag, yes, because I invited Christ in my life. Okay? Mora na siya. Dili nakakinahanglan pa mo explain. The moment you welcome Jesus Christ sa imuhang life, you already have, no? Naa na, present na. Ang salvation is naa na sa imong life. So bisag unsang mahitabo sa ato ang life karon, nagitay gitawag full assurance. Muna gitawag og blessed assurance. So therefore, no doubt, ayaw na paguna-huna pa. Mayroon kag makasasala manggugo. Yes, we struggle sa sin. But the point is that as long as nata nining kalibutan na ni, kaning battle is for life. Okay? So sa ato pa, through Jesus Christ, ato yung gitawag nga ma-avail gid nato ang assurance. Okay? So, lantawon taning diagram nga akong gibutang diri, kay mao ni siya ang perfect order of salvation. Okay? Order of salvation. So kaning present, naata sa present. Okay? Karon mo ni ang atong present. Naata sa phase. Tawagon tanig first phase, second phase, or third phase. Naata karon sa second phase. Ang level nato karon is sanctification. Nata sa sanctification. Pero nagsugod ta, before ta na sanctified, sa atong past, nagsugod ta sa justification. Ang atong assurance na avail tungod sa gi-offer nga justification. Sa dihang naghinulsulta, sa dihang gi-humble down na to atong self, gi-acknowledge na to atong mga sala, gi-recognize nato nga kung wala ang Ginoo sa tong life, wala gyud ta. So, natay gitawag no nga
removal Body, soul, and from spirit, the kaning penalty removal of sin. From the penalty of sin sa spiritual ni siya nga level. Okay? So, ingon dito, when a person is justified, kanang word nga justified, no? Kung si Pastor Kenneth makasasala, ako na bahala niya. Munang word, gi-justified, no? Gihimo siyang matarong. Sa Bisaya pa, gihimo siyang matarong. Muna ingon sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ. Okay? So magkaroon siya mangigala og new experience. Old things are passed away. So sa ato pa mangigala, once ang usa ka tao wala lang nakaila sa Ginoo, kundi naa na siya sa Ginoo, no? Kung tanawon nimo ang Bisaya nga version, nahiusa kay Kristo. Lahi ang nakaila, lahi ang nahiusa. So, sa level sa justification, ato ani siyang sabton kay ang justification, gi-justify ka nga unta silutan ka, pero gitanggal na ang silot sa imuha kay naay somebody nga nag-offer sa iyang life. Siya, ako na lay dawat siyang silot, ayaw na lang siya. Muna ang word nga justification, gi-justified ta. Okay? So, ang sanctification, nagisgot ni siya og process. Okay? Ato ning explain karon. Nga diri sa sanctification, ang atong new life is evidence. Nga kita naa na sa Ginoo, and sa future, ang justification og sanctification is the preparation sa umaabot nga gitawag nato glorification. And that is our final destiny. Okay? So magsugod ta sa justification. Okay? Ang justification, okay, is salvation from penalty of sin. Mao din ang dapat mosulti ta nga luwas ta. Mao din ang dapat mo claim ta nga kung mamatay ta moadto tag langit. Mao din ang dapat nga di ta mahadlok yung makasasala pamanta. Yes, makasasala man gyud ta. Okay? So ang atong pagkamakasasala matud pa sa 1 John 3:8 and verse 9, ingon dito sa verse 8, ang nagpadayon sa pagpakasala, wala na ta nagpadayon. Niundang na ta. So sa ato pa, makasasala ta nga naghinulsol. Dili ta makasasala nga nagpadayon. Ingon dito sa 1 John 3:9, no? Ang nahimo ng anak sa Dios, dili na magpadayon. So sa ato pa, gi-justified ta. Spiritually, ang atong kinabuhi, na free na ta sa gitawag na to eternal damnation. Matud pa, ang ato ang sentence, ang atong final destiny, ang penalty sa ato ang sala mangigala is bayad na. So that's the introduction. So ang tawag na to na justification, justified na ta. Okay? Basahon na to ang Romans 4:24. But also for us whom God will credit righteousness, for us who believe in Him who raised Jesus Christ our Lord from the dead. Sa tanan nga motuo, unsay ingon sa Ginoo, God will credit righteousness. Ang tawag sa Ginoo, gipakamatarong ka na. Okay? Ingon dito sa 25, He has delivered over death for our sins and was raised to life for justification. Mo din ang ganong magpabaptize ta, no? As a symbol nga we are justified. Sa Bisaya pa ni, ingon sa Bisaya, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala o gibanahaw aron himuon kitang matarong. So sa laktod pagkastorya, di giday ta matarong. Gipakamatarong. Okay? Gipakamatarong. So, natago lang atong kinabuhi kay Jesus Christ. So, whatever situation you are facing now, ayaw tuguti nga bakakan ka ni Satanas nga musulti sa imuha nga di nakakadtog langit. It's a lie from hell. So, make sure nga di gyud matanggal ang imuhang assurance. Okay? Nagsugod pa ta, ha? Make sure nga kung pangutanon ka, luwas jud ka. Okay? Make sure. Sa 1 John 5:11, hangtod sa 13, dunganon daw natog basa, ready begin.
And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you. Believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So, 1 John 5:11, klaro na kaayo, no? Bisag basahon pa na mo sa Bisaya. Ngayon, gidya, in Him, kanang life diha nga gisgutan, that is eternal life. That is the spiritual life. Okay? Ingon siya dito, God has given us eternal life. Yang gisultian diri buhi, dili patay. So sa laktot pagkasturya, galakaw-lakaw ta nga naatay assurance. Naatay security. Naatay full confidence. So, kung maglinog, likay pod, no? Pero, kabalo kita nga langit kita, no? Kung siguro, matud pa, isa sa pastor's wife akong nasturya, no? Naka-revival siya dito sa Dipolog. Ingon siya, first time doon niya musakay aeroplano. Niya, kabalo ka ng aeroplano sa Dipolog, kanang gamay nga syudad. Murag bus. Kanang naipalabad ba nga, duduharay, gamay kayong aeroplano, unya kay bagyo-bagyo man to. Kaingon gid siya, tanan gid daw niyang sala iya gid daw gitilok. Kay feeling gid daw niya nga mahulog na gyud ang eroplano, no? Kay tungod sa kahadlok kay nagsayaw-sayaw na gyud sa bagyo, no? So, ang point dito manghigala, what if ikaw ana nga sitwasyon, no? Nga kung pwede pa lang daw na ay pamaagi nga di na siya mosakay eroplano, kung pwede namang gud yang mga anak, sa kung pwede pa lang lagi magbus nga dili sa sukahon, di na lang siya mo na namang goy ticket, di na daw siya mo sakay eroplano. Natruma-truma gid down siya. Okay, ang point nako diri is this, kung ikaw to naa ka sa baba sa kamatayon ba, no? One life ra ba ning eroplano, no? Ang pangutana diri, makapamalandong ka ka Lord, kung mamatay ko karon malangit ba ka ako? Okay? So, dapat ibutang nato sa tungunaw na nga justified na ta. Gipakamatarong na ta. Okay. Continued to believe. No? Pa-emphasize gid ni Pastor Ken nga, dili ni siya one-time formula. Okay? Nga, pagtuon ako ron, okay na. No? Gihimo lang nato manghigalag lisensya ang pagdawat sa Ginoo, dayon, I am always saved. Okay? Muna ko nga, nag-introduction pa lang ta. No? At least, niabot ta sa church by understanding nga ang eternal life na-avail na to, na-enjoy na to, na-anatay assurance sa salvation, pero gi-address ni nga message dito sa mga Christian nga they continue to believe. No? Lisod po kaayo, no? Nga only believe lang. Okay? Genuine faith results good works. Okay? So that is justification. Now, diri na taron sa sanctification. Kita karon na nata sa level, na nata sa phase of sanctification. 1 Thessalonians chapter 5, abstain from every evil. Now may the God of peace sanctify you completely. May your whole spirit, soul, and body be preserved blameless. Okay? Gigamit ang word diri, sanctify you. No, kanang word nga sanctify, makita na ko sa bangkiruhan, mamaling kimi, na mga isa ka planggana dihang carrots, no? Ilan ang brasan, ilang kuskusan ng mga lapok, niya paghuman, lahiyo nila spikas baldi. Ang tawag ana, sanctify, no? Sabi tayo, siya pa na, gilahi, giseparate sa mga nailapok o sa walay lapok. So, ang tawag ato, gikuskusan, dayon, gisanctify. So, kanang word sa Bible, be ye holy, as your Father in heaven is holy,
kanang holiness, it does not mean sinless. Holy means you are sanctified. No? Gilahi ka. Okay? So, ingon dito sa John chapter 17, sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them, I sanctify myself, that they too be truly sanctified. No? Gigamit yun ang word, truly. Kaya ang sanctify or sanctification, gikan sa Greek word nga hagios, meaning set apart. So mo din na nga, gina-challenge ta nga, come out, be ye separate. No? Biya ka sa imong old life. Dapat na distinct separation. No? Dili jud ka pwede manghigala nga makihalubilo. No? Dili ka pwede mag-create og connection. Kay gisanctify ka, set apart ka. Kung kinsa to kanunay nimong atimanon, sundon, paminawon, tagaag panahon, one day you will become a slave. Okay? So, atong makita diri nga gingon ni Paul nga kani nga slavery, verse 16, which leads to death. So naagyoy gitawag nato manghigalang process sa maturity nga bisan sala one day kung di nimo i-deal right away, mag-mature siya. Maano siya, mahimo siyang stronger. Okay? Ingon diri, which leads to death. Magdala siya spiritual nga kamatayon. But thanks be to God, verse 17, though you used to be as slaves to sin, pero karon, no, ang atong heart na change na, ingon diri sa verse 18, you have been set free from the sin and have become slaves to righteousness. So sa ato pa, kaning process of sanctification, gisaved us sa power of sin. Power of sin, but it does not mean nga wala na kay sala. Ang power lang niya is wala na siya dominion over sa tuwa. Dili na ta niya controlled. No? Di ba? Nay panahon masipyat ta, makapamalikas ta. Okay. Wala na tay sala, pero hangtod nga naata diri sa kalibutan sa makasasala nga lawas, okay, ato ning sigutan unya. Ang point diri is, wala na siya dominion over us. Dili na ta gitawag nato nga, example nako, di ba ni mga panahon nga di gyud mapugnan sa imong kasuko, masuko juga? Ang uban makapamalikas juga, no? Ang uban, no? Ang uban set free na gyud totally. Pero ang uban, ano pa gyud kanang napagi panahon ba nga makuhitan ang iyang garbo masipyat gyud. Pero wala na siya dominion over us. Okay? Gitawag na siya og kanang situational ba? Dili na siya nakamaster. Pero ang uban, no, late lang. Why a double A na late na jud noong ko, no? Malate lang, maingon ba yung di man ako kalitok eh. Mapromoto niya ning atong kaaway, no? Wala na ikimo. Kaya nga naman, slave man. Pero kung nahimo natang luwas, ang luwas na nga Kristohanon, na luwas na ta sa dominion over sin. Okay? So, padayon ta. Natay gitawag conscious and unconscious sin. So, nagisgot tag process sa sanctification. Nga, makasasala man gyud ta. Okay? Ingon ang 1 John 5:16, if anyone sees his brother, kung imo nang lantawon sa Bisaya Bible, magtutuo. So, Christian siya, di ni unbeliever. So, kani nga subject, naka-address ni sa mga Christian. Okay? If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, sala nga dili makadala sa spiritual nga kamatayon, okay? Ingon sa diri, he will ask and he will give him life for those who commit sin not leading to death. But there is a sin leading to death,
I do not say that you should pray about that. Matod pa mga higala ni John, dili na ninyo kinahanglan ampuan. Kabalo mo nga no? Kabalo siyang mali, pero gigusto man niya. Unsa pa may gamit kung ampuan pa na nimo? So, atong isgutan ning unconscious sin and conscious sin. Ang unconscious sin, everyday, nabilong siya sa natural sin. Everyday, makamatata atong utok, nakasala na. Magyaw-yaw na ta. No? Philippians 2:14, buhata ang tanan, ngaway pagbagulbol. Nagbagulbol na ta, anong uban, wa pa namlansa. Nagbagulbol na ta, anong late na ta. Noon, nakasala na ta, nagyaw-yaw na ta. So, nabilong siya mangigala sa mga unconscious sin, nga wa ni mo gigusto, mugawas sa imong ba. Do conscious ta nga mali, pero kanang human nature nga mugawas gid sa ato ang unod. Muning ingon ni Paul nga na struggle. Okay? So, ang kaning conscious sin, ingon diri sa verse 17, daw gi-address nga ang tanan sala is, ang tanan, ang righteousness is sala, pero ingon diri, there is a sin not leading to death. Pero nag-ingon po rin, there is a sin leading to death. Mo nang gitawag na to conscious sin. Kanang conscious sin, kabalo jud kang mali, pero imog yung buhaton. Okay? Kabalo ka nga, you need to forgive, pero di jud ka muduol sa iya. So conscious ka. Kabalo kang mali, pero taas kayo imong pride, muna nga, ingon ang Ginoo, ang magpaubos iyang pataas, kaya nga naman, lisod tunlon ang garbo. So that is why, ingon diri, nga ang conscious sin, ingon diri, wrongdoing deliberately chosen. Gusto gid mo bisag kabalo kang mali. Okay? Mukuha ta diri sa 4 kinds of sin, the sin of attitude, mao ni atong mga inner struggle, personality, no, mga gidak-an nato nga mga character, na sins of action, sins of neglect, and sins of intent. Mao po ning gitawag natong presumptuous o intentional with full knowledge and yet gibuhat gid nimo. So, kaning mga sala ang manghigala na under ni siya sa gitawag natong sanctification. So, kaning nga sanctification, while gina-prepare ta sa Ginoo for a glorification, ato ni siyang daily nga battle, pero it does not mean nga ang atong kaluwasan manghigala is murabag magbinutan jud ko para ko kaadtog langit. No, we are saved. We are already saved. Pero sa atong pagkalinuwas, no, sa process of sanctification, ginatubang nato ni tanan. Okay? So, naatay mga daily battle sa tuang life. Another, ginapatay, no? Gina-struggle, ginaatubang. Mo nag-ingon, kinsa ang kanunay nimong bahugan. Mo nang gina-remind ta sa church. Mo nang importante nga na word of God. Labi na sa kaminyoon, kung dili mo faithful as a couple sa church, pag naay away sa marriage, unya, puro mo dili faithful sa Ginoo, walay lain ba yung makasettle sa marriage? Kinanglan, nakatunga gid diha ang word of God. Okay, any conflict, bisan ang imong wife or imong husband, niabot na sa point, kawa na mo'y tingganay, but deep inside, kabalo siya, nga mali na na iyang gibuhat. So, makita nimo nga advantage gyud ang mahimong na relationship sa Word of God. Now, atong struggle sa gitawag na tog unconscious sin. Okay? Ingon diri sa Romans chapter 7, okay? Ingon si Paul, ang maayo nga akong gustong buhaton, di nako mabuhat, pero ang di nako maayo ang dautan, mabuhat hino nako. Ingon siya nga naman wa mo ko'y kalibutan ani. Unsay yang gingon? That is from my sinful nature. Naanana sa kong unodaan. Mo na gitawag, unconscious sin kay ang human nature mubuto gyud siya. Mabuhi gyud siya. Ingon siya, I have the desire to do what is good, but I cannot carry out. Kabalo ka kaning subject? Naka-address ni siya sa mga Kristohano ng igala nga nagabattle nga wala, pero dili na sila controlled sa ilahang gitawag nato, gid sila controlled sa conscious sin. Wala na nag-take dominion sa ilaha ang conscious sin, bisyo, tanan, mga kahilayan. Ang subject nga gi-address ni Paul diri, nga ingon siya, ang di nako gustong buhaton, akong mabuhat, nagahisgot ni siya sa atuang human nature. Now, systematic kayo ang subject ni Paul. Tanawon niyo ang Romans chapter 1. Ingon siya,
the world is full of sinners. No? Ako gibasa gin ako ni hurot, no? Gahapon lang. The world is full of sinners. Basahon ni mo Romans chapter 1. Mubo ra kayo na. Romans chapter 2. Bisan mga Pariseo, mga Hudiyo, mga Sadducees, gi-explain niya diri tungod sa balaod, ingon siya, religious people are sinners. Romans chapter 3, nakaingon siya, tanan na gyud makasasala. Ang ingon Romans 3:23, no? Ang tanan gyud makasasala. Wa gid gilakdaw, barabag step by step gyud ni Paul. Pag-abot sa Romans chapter 4, we are justified in Christ. Tanan makasasala, pero sa atong mga sala gipakamatarong ta sa Ginoo. Okay? Pag-abot sa Romans chapter 5, we are accepted by God and He has cleansed us by His blood. Nasabtan niya manghigala ang atonement. Atonement means substitute. Somebody, nga moangkon sa iyahang sala. Sa Hebrews chapter 10, ang baka way sala, pero nganong siya man ang i-offer, kay ang baka moangkon sa imong sala. Ang iyang dugo. Muna, iingon ni Paul sa Romans chapter 5, we are accepted by God. Muna, ingon siya dito sa verse 15, verse 5, we have been justified by His blood. Pag-abot sa Romans chapter 6, sin does not rule over us. Ang sala manghigala, tama ba na akong rule? Tama na akong spelling. Okay. Ang sala manghigala, wala na daw nagkontrol sa tuwa. So kung gikontrol pa ka sa imong sala, sa imong conscious sin, kung gikontrol ka, siguraduha kung na-justify na ba ka. Kaya basig wa pa ka gipakamatarong sa Ginoo. Okay? So ingon siya, ang sala. Muna, ingon siya sa verse 23, ang bayad sa sala, kamatayon. Now, before niya gisulti ang Romans chapter 8, ingon sa verse 1, there is therefore now no condemnation in Christ. Diha sa verse 7, ingon siya, sin shall not have dominion over you. Siya, dapat ang sala, dili na mag-control sa imuha. Dapat ang sala, dili na siya manghigala, magdumala sa imuha. Sa ato ang mga conscious sin. Dili na ta slave. Ang uban sa tuwa diri hangtod karon, kani gyud ang pinaka-silent sin sa church. Ang pagkabakakon. No? Still, controlled. Gahapon nadakpan ko. Mo explain pa unta ko, wa jud ko mahimo sir. Dakpan na lang jud ko. Natikitan jud ko, no? Kaya nga naman, ang human nature, gusto mo explain, gusto mo hangyo, gusto mo, pero wa na ko gitugutan. Violation yun. Naswerving ko diya sa Davao Doc. Kay straight ko, ningguman ang left turn, nisabay man ko sa left turn. Perting lamia sa pito sa pulis. No? Murag kanang say tawag na, 3 seconds ba? Perting yung shoot gyud, no? So, ang point na ito diri manghigala, what if ang sala nagkontrol sa kuha? Kaya nako ilad-ilaron ang pulis. Kaya nako dulaon ang pulis. Pero, no, muna manghigala nga sa tuang life, sa marriage, sa family, integrity, honesty, tanan, we struggle. Kaya naapata sa gitawag na tog sanctification. No? Okay, padayon ta. So, natay gitawag manghigala nga mga abuse verses to defend sin. Gitawag ni siya na abuse, no? So Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation. Wa pamanta na perfect, no? Naningkamot pamanta. So kasabot ra ang Ginoo. Matud ba, no? Natural gina makasala ta kay i-work out pugod nato. 1 John 1:8, if you say you're without sin, you're a liar. So, see, makasala gyud ta. Di gid pwede nga way sala. So nahimo na to bang mo nang makasala jud ko, ikaw. Wa gid kay sala. So, nahimo siyang kanabang protection sa imong gibuhat nga sala. Matthew 7:1, judge not that you will be judged. Uy, ayaw pag-judge. Di ka pwede mo judge sa kuha ana. Okay? No? So John 8:7, he that is without sin, let him cast the first stone. Tanawa, unsa ingon ni Jesus Christ.
Ayaw ko hukmi sa akong sala. Kay, mura ra ba po kagway sala? Okay? 1 John 4:16, God is love good. So, kani nga reason, ang nahitabo diri mangigala sa process of sanctification, usahay gigamit aning lisensya nganong nagpadayon ta sa sala. Pero I tell you, it's a lie. Dapat naatay dominion over sin. Okay? Ingon sa James chapter 1 verse 16, okay, ingon din after the desire has conceived, it gives birth to sin. So, ang sala, na. Pero, pwede nimo ma-stop nga dili mahimong full grown. Pwede nimo siyang maputol karon para dili mo dako. Dili siya mag-mature. Kay kung mag-mature na siya, then, magdala siya og spiritual death or separation from God. 2 Timothy chapter 4. Iyon dito sa verse 3, maabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinung gusto maulang ang ilang sundon og magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundi sa mga tumo-tumo nga mga sugilanon. Kabalo ka unsay point na kuha na ang mga verse, mangita na tag church nga dili na hilabtan ang atuang sala. Nahulog na siya sa word tolerate. Okay? So, mangigala, dapat masabtan na to nga sa dihang giluwas na ta sa Ginoo, ang sala wala na gahom sa tua. Okay? Dili na ta controlled. Dili na ta mastered. Kundi kita na ang through the power of God, kita na ang nagdumala. Okay, exact word, nagdumala. Now, sa glorification, which mo gining gipaabot sa tanan, mao na ni ang time nga natay mga verses diha, mao na ni ang time mangigala ang ato ang gitawag destiny. Nga kung mamatay ta, mao gina ang ato ang endpoint sa life. Okay? So, kamo na lang ang mga verses, no? Makita nato diha nga who called us to His eternal glory by Jesus Christ, who calls us into the kingdom and glory. So, makita nato mangigala nga tanan kita, moadto kitag langit once si Jesus Christ ang number 1 sa tuang life. Okay? Gidawat na ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. So, kaning atong kalawasan gig-enjoy, first phase lang ni. Di sa nato ni i-complicate. Okay, nagisgot ta mangigala sa process sa sanctification tungod kay human na ta gi-justify. Gipakamatarong na ta sa Ginoo. So kung pangutanon mo, luwas na ba ka? Ang tubag is yes. Ayaw pag-ingon nga, wa pa ko kahibalo, tan-awon pa nako, depende ani. No. Okay? So lastly, tungod ning word nga restoration. Okay? Sa word nga restoration, ang tao, when a sinner repent from his sins, okay, kung siya maghinulsol, asa mo siya maghinulsol? 1 John 1:9, if thou confess your sins to God, Ginoo, pasaylo ako. Ang result, mahimo siyang justified man. Pinasaylo siya. So sayang pagka pinasaylo, kung ikaw na, then ang salvation, niabot na sa imong life. So karon, naanatay kaluwasan. Nag-enjoy na ta sa promise sa Ginoo. Okay? Ingon dito sa Romans chapter 6 verse 5 verse to 11, no? Namatay ta uban sa kay Kristo, nabanhaw na puta uban kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, ang atong karaang kinabuhi na rearrange, na bag-o na ang ato ang life. Galatians chapter 4 verse 6, ingon dito, ang Holy Spirit nagpuyo na sa tuang kasing-kasing. Mo na ang taong luwas. Okay? Kay nga naman, through Jesus Christ. Kung dawato nimo si Jesus Christ sa imong heart. Once gidawat na nimo si Jesus Christ sa imong heart, ingon dito sa John 1:12, He gave the power to become the sons of God. Ingon sa Galatians 4:6, ang Espiritu ni Jesus Christ, ang Holy Spirit, musulod na, mupuyo na sa imong kinabuhi. So, to cut the story short, na-restore ang atong putol nga relasyon. Nahimulag man ta sa Ginoo, karon na-restore na ta balik diha sa Ginoo. Nasumpay, na-connect balik.
Mura kag nakasala niya, wa na mo'y tingganay. This time, nangayo kag sorry kaayo, nakasala ako. So, na-restore balik ang inyong relationship. Nabalik na. So, ingnana manghigala. So, nga itong gisgutan karon is the introduction. Nga, gusto lang ako mahibalo, nga kitang tanan, secure ta diha sa Ginoo. Kung mamatay ta karon, langit gid ang atong padulngan. Kung mamatay ka karon, kung mamatay ko karon, it doesn't matter unsa imong present situation karon. If you are struggling with sin, if you know what you are doing, you are secured in the hands of God, you are justified by Jesus Christ, and I tell you, naagitay full assurance. Okay? So, padayonon tani, kabalo ko dagantag mga questions, dagantag mga gustong klaruhon, apay mga areas sa atong life. What if ako nangalagad ko sa Ginoo karon pero live-in pa mi? What if nangalagad ko sa Ginoo ron pero napakoy bisyo nga di na ko mabiyaan? Mo na po itong hisgutan sa sunod. So kung tinuod ko nga luwas na, maluwas ba ko kung kani ang akong sitwasyon, naapo ko'y kwarta nga gitaguan diri nga pa na ako giuli. So naay mga areas sa atong life nga gina-struggle, gina-battle na to. So mag-first stand sa ta next meeting, kaya nag-introduction pamanta, nga dapat masabta nato nga kitang tanan di ta magduda sa atong kaluwasan. Ang yawa maning kamot nga ibutang sa imong mind nga di pakaluwas. Kay once ang tao dili ka feel og security sa Ginoo, mao na siya ang gitawag natog entry point sa atong kaaway. Tungod kay ang yawa is territorial. Once makita niya nga wala nay head sa imong mind, nag-withdraw na ka sa imong confidence, na ang imong full trust sa Ginoo na alanganin na ka, dili na ka maguna-huna na ka manghigala nga murag na mahimo siyang entry point sa yawa sa atong life. So, manghigala, this subject is to remind us nga gitagaan gitag kaluwasan sa Ginoo. Di ta maning kamot para maluwas, gibuhat na to ang tama tungod sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo.